Meron po ako ditong nabili sa supermarket na fish fillet, yung cream doric po. Bale 1 kilo po yung nakalagay dun sa package niya. Tapos po is in-slice ko lang siya ng maliliit na pahaba. Then nilagyan ko siya ng salt and pepper. Pagkatapos ay 1/2 cup ng cornstarch, 1/2 cup din po ng harina. Tapos nito ay imimix lang po natin siya para magsama yung mga sangkap. Nag-add din ako dito ng 1/4 cup ng tubig. Pagkatapos ay imix po muli para magsama yung mga sangkap. At sa ganito pong texture ay okay na po siya. Hindi naman po kailangan na basa talaga yung ating mga mga fish fillet. So ang gagawin natin dito is i-rest lang natin siya sa chiller. Kahit po overnight ay pwede. Nilipat ko po ito sa lagayan para may takip po. Then kinabukasan ko na ito niluto. Ipiprito lang po natin siya. Nasa inyo po kung gagawa kayo ng pinaka-breading mix. Ako, hindi na pa ako nagawa. Yun na lang po. Pagkaalis ko dun sa Tupperware, diretso na po dito sa ating mantika. Hinaan lang po yung apoy para hindi agad siya masunog at maluto yung mga isda. So, ganyan lang po yung gagawin. Piprituin lang natin siya at isa-isa lang po yung paglalagay sa fish fillet para hindi siya magdikit-dikit. Kung gusto niyo po na medyo crispy yung inyong fish fillet, pwede niyo po itong i-coat sa breadcrumbs. Ako po hindi ko na siya kinoat kasi okay na to sa akin. Kapag naprito na lahat yung ating mga fish fillet, in the same pan, yan pa rin po yung gagamitin ko sa paggawa ng gravy. Madali lang naman po yung gravy, bali nag-add lang ako dito ng 2 tablespoon ng butter. Pagkatapos ay 1 tablespoon po ng harina. Then, i-mix po natin para matunaw yung harina at naglagay din ako ng isang beef cubes. Opo, beef cubes po yung nilalagay ko para mas lasang-lasa po yung ating gravy. Then, nag-add din ako dito ng tubig. Sa tubig naman po, is tansya-tansya na lang po. Kasi nakadepende naman yun sa inyo kung gaano kalapot yung gusto nyo. Pero ako po dito is baka 1½ cup po yung nailagay ko dito na tubig. Then, nag-add din ako ng 1 teaspoon ng black pepper. Pagkatapos ay pakuluin lang natin ito hanggang sa lumapot yung ating gravy. Ayan, yan po yung, bali 1½ cup po yung nagamit ko dyan. Kasi hindi ko naman agad binigla yung tubig. Kasi titingnan pa natin yung lapot ng ating gravy. So, ayan na nga, madali lang naman. Pakuluin lang natin ito ng pakuluin. Para po lumapot na yung ating gravy sauce. Mga ilang minuto lang po to ay okay na yung ating gravy sauce. At ito na nga po yung kinalabasan ng ating prinito fish fillet mga Mars. Ayan po. O, diba? Meron na tayong pang-ulam. Masarap po ang combination niya ng gravy. Sa gravy sauce po, pwede kayo mag-add ng mushroom. Wala po kasi akong mushroom ngayon, kaya plain na gravy lang po yung aking niluto. Then, itong fish fillet naman natin ay sakto lang yung timpla na ginawa natin, hindi siya talaga maalat. Yan. Masarap po itong combination. Pwede po itong pambaon sa school ng inyong mga anak. Ilagay nyo lang po ng separate yung gravy sauce sa isang lagayan na may takip para hindi po siya matatapon. So, ayan mga Marsa, nakagawa na naman tayo ng isang recipe na pwede natin pang ulam. Kung hirap kayo mag-isip ng ulam, isa po ito sa pwede nating ulamin. So, paano mga Marcy? Sana po meron na naman ako na-share sa inyong isang recipe na pwede nyo po pang-ulam sa araw na ito at salamat po sa panonood. Sana ay subaybayan niyo po muli ang aking mga next na ibabahagi pa sa inyong recipe. Bye-bye po. God bless po and happy cooking!